Good day everyone! Dito na naman tayo, mag-share tayo ng kunting opinion guys. Itong opinion ko guys is, pag-compare ko lang yung mga earnings natin sa Facebook and dito sa YouTube. Alam niyo po guys, malaking advantage dito sa YouTube kasi lalo na kung long form videos yung i-upload nyo. Kasi alam niyo guys, doon kasi sa Facebook, sa experience ko lang po kung hindi ka magkakaroon ng maraming views doon at walang engagement na mangyayari, walang share, walang reactions, walang engagement, kahit mataas yung views mo doon, sobrang kunti lang talaga yung kinikita guys. Alam mo yun, 0.01 cents lang ang kinikita doon sa views na 1,000 views, ganun. So, sobrang kunti lang talaga siya guys, yung kinikita mo doon. Tapos sa mga shorts doon, sa mga reels, dati kasi mataas yung kinikita ng reels nung hindi pa ganun kadami yung mga vloggers. Ngayon kasi dumami na yung mga content creator. So, ayun, sobrang kumunti na lang yung kita. Kung hindi ka magkakaroon ng maraming views, halimbawa, hindi ka magkaroon ng mga million views at wala kang mga engagement, wala talaga siyang kita, guys. Kasi mayroon ako doon ng mga 2,000 views, 1,000 views, pero wala talaga siyang earnings. While dito guys, alam nyo ba dito sa YouTube, mayroon akong long form video na 8 minutes lang guys. Tapos alam mo ba, ano lang siya, 6 views lang guys. Kalahin mo 6 views lang. Pero within 1 week, kumikita siya ng $1.40. 6 views lang. Kalain mo yun guys, 'di ba? While doon mayroon akong long form videos doon sa Facebook na 1,000, 2,000 views pero 0.01 cents dollar lang kinikita guys. My goodness. Tapos dito din sa short dito sa YouTube, mga shorts kasi nag-focus muna ako sa mga shorts guys kasi shorts ba yung mga shorts videos kasi uh, for the meantime kasi wala pa akong masyado talagang may upload dahil sobrang busy ko at saka ang dami kong mga inasikaso, tapos wala din akong katandem. Yun ang mahirap guys pag content creator ka na wala kang katandem, wala kang mga sets of friends, wala kang mga circle of friends. As in talagang solo flight lang talaga ako. Kasi kasama ko ay bunso ko lang anak tapos nag-aaral din siya. And then yung bunso kong anak is hindi siya, ayaw niya ang social media guys. Ayaw niyang masama-sama sa mga videos, mga kahit mga shorts, kahit nga mga photo, ayaw niya mag-upload ng mga photo. Sobrang private yung mga anak ko, lalo na rin yung dalawa kong anak na malalaki na ayaw din niya yung mga social media. At dito din yung bunso ko, ayaw niya rin yung mga ganun. Gusto niya lang daw ng normal na buhay. Yung normal na bata, gusto lang niya ng ganun. Ayaw niya ng, kasi ang social media daw kasi is sobrang, syempre may mga taong mapanghusga, may mga taong nangbabash, ganun, mahina. Hindi naman sa mahina yung loob nila sa mga bashing, mga ganun. Pero, gusto lang nila yung private na buhay. Ako lang kasi yung pinasok ko yung social media, pinasok ko yung pagbablog, ganun. Ang katwiran ko naman kasi ang reason ko naman kasi kung bakit ako sumasali sa social media ay syempre extra income din kung papalarin, 'di ba? Ganon. Sa hirap kasi ng buhay ngayon, guys. Alam mo yung lahat ng mga ideas, lahat ng mga tawag dito, mga source of earnings ba na tatahakin natin, lalo na tayong mga nanay, 'di ba, na ang dami-daming mga bayarin sa pag-aaral sa mga anak. Tapos syempre, nangungupahan din ako kaya alam mo yung lahat ng alam kong mapagkakitaan is sinusuong natin. Pero in a right way naman, hindi naman yung masasamang mga gawain. Kaya walang masama sa pagbablog, walang masama sa pagiging content creator, pero
alam natin na ang katumbas din ng pagiging content creator is talagang andyan din yung mga taong mapanghusga, mga taong nangbabash, ganun, nanglo-lookdown, lalo-lalo na yung mga galit sa atin, mga inggitera, mga ganun. Pero, nasa atin din naman yun kung paano natin dadalhin, kung paano natin ito iha-handle ba. So, ayun guys, dito napagtanto ko dito na mas okay dito sa YouTube kaysa sa dun sa Blue App, sa Facebook. Kasi medyo malaki yung kitaan dito guys kaysa doon. Kasi napag-compare ko talaga guys, yung mga shorts ko dito kahit hindi siya umabot ng mga 1K views, pero meron siyang mga earnings ng mga 0.10 dollar. Unlike naman doon na 1,000, 2,000 pero walang earnings, lalo na pag walang engagement. Nakabase kasi doon guys sa mga engagement, yung mga magko-comment, yung mga mag-share, magre-react, nakabase siya doon. Kung walang magre-react, walang magko-comment, walang mag-share, wala ka talagang kita. Unless dito kasi sa YouTube, kahit walang magre-react pero may nag-view, may nanood, pero walang nagre-react, walang nagko-comment, walang nag-share, kumikita siya. Lalo na pag long form video, 'di ba? Kaya pero ang kahit papaano din ay nakakatulong pa rin 'yun to gain followers and viewers doon, 'di ba, sa Facebook. So, okay pa rin kahit gano'n, pagsabay pa rin natin. At isa din kasi sa reasons din is kung bakit ako nagba-vlog, ba't ako nagiging content creator is yung alam niyo yun guys, yung memories ba. Kasi alam naman natin na patanda tayo ng patanda, so 'di ba? At least mayroon tayong memories ng yung edad natin ganyan, mga panahon na ganito, na mayroon tayong makikita one day kapag tayo ay tumanda na, 'di ba guys? At the same time din is libangan din kapag wala akong ginagawa, nabo-boring ako, so yun nagbi-video ako, gano'n. Pero bonus na talaga yung kumikita tayo kasi hindi naman natin hawak social media, hindi tayo sikat, hindi tayo kilala, hindi tayo maganda, 'di ba? So, sa palaran talaga siya, guys. Kung tayo naman is magtiyatiyaga talaga tayo, mayroon din naman tayong mahihita pagdating ng araw. Kaya tiyaga lang at think positive lang. Wala namang masama pagka subukin natin lahat, 'di ba? Kasi alam naman natin may kanya-kanya naman tayong kapalaran, may kanya-kanya tayong mga patutunguhan sa buhay. So, malaking tulong din 'to sa ating buhay. So, yun lang guys. Thank you sa mga nagsusuporta. God bless po.